Turkish vlog. For today's video is may share lang ako sa inyo kasi nga may nagtanong na isang nanay na kung paano ko daw ba dinirain si Layla or nagtutoilet na daw ba mag-isa si Layla na mag-poop or mag-pee na without my help or paano ko siya dinirain. So, pangkalahatan na ito mga mommies, and in my experience, share ko lang sa inyo guys kung paano at anong ginawa ko. Actually guys, so many videos yung pinapanood ko sa YouTube. Then nagtatanong din ako sa mga friendship ko na may mga anak na din o naging anak na sila na dumaan sa age ni Layla. And sometimes I feel tired or I feel so mad sa aking sarili na until now, hindi pa rin siya sa sarili na mag-eat. Pagpasensyahan niyo ng ano ko. Pagpasensyahan niyo ng anak ko guys kasi ganyan siya kaingay, no? So, ayan. So, ano nga ba yung ginawa ko? Actually, wala akong ginawa. Wala akong ginawa para i-train siya. Kasi ako yung tao na walang patience sa pagtuturo. Or, kasi pag nagturo ako, parang, or sa akin, o apply ko na sa sarili ko, parang, I always like, yung ginagawa ko is always have a result. Very quick. Yung parang one click lang may result na. Ganun akong tao. And wala ka talaga akong katsaga-tsaga na maghantay or magtuyo sa ganyan. So, ayan. Wala ako talaga actually ginagawa guys. Kasi ang para sa akin, yung importante lang is kailangan of course meron kayong training path para sa mga anak nyo o yung mga anak ninyo na above 2 years old. Kasi nga may, yung friend ko pala na Turkish na may anak din same age of Layla. And yung anak niya 1.5 years old pa lang, marunong na talaga siyang marunong na talaga siyang mag-poop or mag-pee na sarili niya. Pero yung kaibigan ko na yun, parang 2 weeks or more weeks, ang alam ko, bago talagang natuto yung anak niya na mag-toilet. So, in my experience naman kay Layla, is hindi ko talaga siya tinuruan. Parang ang ginawa ko na lang is, pag nagpipi ako, sinasama ko siya sa toilet, and then in the same time, sabi ko tinatanggalan ko rin siya ng kanyang diaper. And then, pinapatry ko siya na pinapatry ko siya na mag-pee katulad ng ginagawa ko. So, yun yung ginawa ko kasi nga may training path naman siya katabi nung toilet namin. So, para habang nakaupo ako doon, nakaupo din siya. So, yun yung way na ginawa ko, and sa ngayon, parang 1 month na siya hindi nagda-diaper. Nalagyan ko pa rin naman siya ng diaper, pero yun nga lang, pag natulog siya kasi baka kako iihi siya. Pero hindi naman siya iihi sa paggabi. So, ang ginagawa ko lang is, pinapapi ko na siya before siya matulog. Ayun na lang ginagawa ko kasi baka ako mag-pee, diba? So, hindi na talaga as in siya nagda-diaper since last month pa. And, yung magtatanong kung ilang linggo or ilang araw, wala siya. Actually, parang parang ready na lang talaga siya sa sarili niya. So, wala akong ginawa. Kundi ganun lang ginagawa ko. Sinasama ko siya sa toilet. And then, tinatanggalan ko din siya ng diaper. And then, ang ginawa ko din pala is, during daytime, hindi ko siya nilalagyan ng diaper. So, para maramdaman niya na, tapos, pina-experience ko din sa kanya. And then pina-experience ko sa kanya na wala siyang diaper. And kapag nagpi siya, ilang beses na rin siya nagpipi sa kanyang pants or sa panty niya. And parang, na din siya na, kasi pag ginawa niya yun, sinasabi ko sa kanya, ayan, naanohan mo na yan, ihian mo na yung pants mo, ano gagawin natin. And always, binibigay ko sa kanya yung favorite niya na pants or yung mga damit. Kasi 2 years and a half lang siya, or 2.5 years old pa lang siya. Ayun yung problema ko mga mommies, no, sa kanya. Marunong na siyang magpili ng kanyang mga damit or yung kanyang socks or shoes. Marami siyang mga damit pero hindi niya nasusuot yung iba kasi
Kasi siya na talaga yung pumipili ng kanyang mga isusuot. So, kung ano lang yung gusto niya at favorite niya, yun lang yung kanyang sinusuot. So, ayun yung ginawa ko. First is, during the day, hindi ko siya dinalagyan ng diaper kapag nandito lang kami sa bahay. So, don't be scared kung mayroon kayong mga carpet or what. Hindi ako natakot kasi, ewan ko, parang naiintindihan din naman niya. Kasi once na nakikita ko siya pag nagtipi siya, umaalis siya dun sa mga tawag sa sopa namin or dun sa carpet. Nagpipi talaga siya dun sa woods lang, sa sahig. So, parang alam din niya. Ayun yung ginawa ko, hindi ko siya nalagyan diaper. And then, sinasama ko siya sa aking pagka umiihi ako. Sinasama ko din siya at the same time. And then, ano pa ba? Ayun lang. And then ngayon, hindi na siya talaga nag-diaper. So, thanks God, diba? Eksaktong, parang 2 years and 5 months siya. Hindi na siya, nag-start na siyang nag-stop na mag-diaper. So, ang ingay talaga niya. Ayun mga mamis, yun lang yung magbibigay ko sa inyo. Yun lang yung magbibigay ko sa inyo mga advice or experience ko kay Leila. Eh, just wait them to understand or wait them to kung kailan sila maging ready. Kasi mahirap i-force yung babies natin kung hindi pa sila ready. Kasi yun yung ginawa ng friend ko na isa na parang inano niya yung anak niya, parang pinu-force niya. Kaya it took 2 weeks sa kanya bago matuto yung anak niya. Parang, ewan ko lang, sa paniniwala ko lang, pero depende kasi yan, ewan ko. Pero sa akin kasi, hinahantay ko yung time na kailan sila ready at kailan nila maiintindihan yung mga bagay-bagay. Ayoko yung minamadali yung mga bagay na hindi pa naman talaga dapat. So, ayan, thank you mga sister. Thank you so much sa nagtanong nito na mamis. And I hope kung may mga question kayo, message me sa aking Facebook page and try ko kayong sagutin. And pagpasensyahan mo na kapag wala na talaga akong mga latest mga vlog dito sa YouTube, update about sa aming life. And kita niyo naman kung bakit, di ba? Paano ka naman makakapag-concentrate na magawa ng content or mag-video kung may ganito kang anak na panggulo na, madaldal na rin, mas madaldal na sa akin. And ayan guys, thank you so much for watching. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye guys! See you! See you! See you! Hadi, see you! See you guys! Thank you so much for watching. Bye-bye!